Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayroong tanong dito si Brother Salman Haji Yusuf. Ang kanyang katanungan, sabi niya, Assalamualaikum Ustad. Ano ang mas maganda? Yung nagsasala na hindi maganda ang ugali o ang hindi nagsasala tapos maganda ang ugali? Okay. Actually, matagal na itong tanong ng mga kapatiran natin. May mga nagsasabi pa na anin ko nagsasala ka, hindi naman maganda ugali mo. Sabi naman nung isa, anin ko naman yung ganda na ugali mo, hindi ka nagsasala. So, dito sa dalawang to, may mas mainam ba? Unang-una mga kapatid, itong dalawang ito, wala pong mainam. Kung titingnan natin, wala pong mainam. Kasi ang taong nagsasala na masama ang ugali, mapupunta rin sa impyerno. Hindi rin makakatulong sa kanya yung sala niya sa pagpasok sa paraiso kung masama naman ng ugali. At ang dalil, ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa time niya, yung nagsasagawa ng sala, nagpa-fasting sa araw, pinupuri siya ng mga sahaba yung babae. Opo, pinupuri siya ng mga sahaba yung babae na ito kasi sa gabi nagtatahajjud. O plus yung tahajjud pa, nagsasala pa ng 5 times a day plus nagtatahajjud sa hating gabi. Sa araw naman nagpa-fasting. Sabi ng mga sahaba, mashallah, itong babaeng to talagang kapuri-puri ang kanyang katangian kasi nga ganun nga yung ugali niya, nagsasala. Pero sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, balhiya finnar. Pagkus ang babaeng ito ay tao ng impyerno. Kasi sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil meron siyang kapitbahay na hindi niya pinagkikitunguhan ng mabuti. Yung kapitbahay niya nadidisturbo kasi masama ugali niya. So dahil doon sa ugali niya na yon, hindi nakatulong sa kanya yung mga pagsamba niya, napupunta pa rin siya sa impyerno. Sa ibang hadis naman, pinupuri ng mga sahaba yung babae, pero sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bagkus siya ay tao ng impyerno. Sabi ng mga sahaba, bakit? Kasi meron siyang alagang pusa na kinulong niya. At hindi niya hinayaan na makalaya at kumain ng gusto niya, kundi kinulong niya at hindi pinakain hanggang sa namatay. Hayop lang yun, hindi niya pinakitunguhan ng mabuti. Paano pa kaya pagtao? So, malaking kasalanan ang nagsasala tapos yun masama ugali. Hindi rin dahilan na makapasok sa paraiso dahil sa sala niya. Kailangan niyang pagsamahin yung dalawa. Nagsasala at mabuti ang pag-ugali. Mayroon namang mabuti ang pag-ugali pero hindi nagsasala. Abay, pasok din sa impyerno yun. At bagkus, mas malaki ang kasalanan nito. Pero kung tatanungin natin, wala pong mas mainam siyempre dito sa dalawa. Pero ang tanong dito, alin ang mas mabigat ang kasalanan? Siyempre, ang mas mabigat ang kasalanan ay ang hindi nagsasala. Yun namang magandang pag-ugali pero hindi nagsasala, impyerno din po yun. Kasi ang unang itatanong po sa tao sa kabilang buhay ang kanyang sala. Inna awala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah, fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Ang unang itatanong sa alipin sa araw ng paghukom ay ang kanyang sala. Pag hindi ito natanggap sa kanya, hindi na matatanggap ang ibang mga gawa niya, pati ang ganda na ugali hindi matatanggap. Kapag naman tinanggap ito, tanggap lahat ang kanyang gawa. So, ibig sabihin, ang taong hindi nagsasala na maganda naman ang pag-ugali ay kasalanan pa rin, pero mas mabigat ito kasi nagkaroon din ng opinyon ng mga ulama. Pagkus ang ilan sa mga scholar, tinawag itong labas sa Islam. Ang taong hindi nagsasala, meron sa mga scholar na nagsabi na labas pa sa Islam, kaya mas mabigat ang hindi nagsasala. Pero wala tayong sinabing may mas mainam ha. Wala pong mainam dito sa dalawa. Paano mo sasabihin na mainam? Dalawa naman sila mapupunta sa impyerno. Kaya ang payo na lang natin, huwag paghiwalayin ang dalawang ito. Pagsabayin ang sala at ang ganda ng ugali. Dahil ang sala ay nagbabawal sa atin sa paggawa ng kasalanan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Katotohanan ng sala ay nagbabawal sa mga gawaing kasalanan, mga kahalayan at mga bagay na pinagbabawal. So, para mapunta ang tao sa paraiso ay kailangan niyang pagsabayin ang sala at ang kagandahan ng pag-ugali. At wala pong mainam dito sa dalawang to. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.